Mula sa pinto, may ilang sandaling tahimik na pinagmamasa ni Audrey si Lloyd habang pinapalitan ng baterya ang kotse niya. Sa tabi nito ay si Andre at inaabutan nito ng kung ano-anong tools. He was never bored, irritated, or impatient with Andre. Kahit si Aljon hindi ganun kapasensyoso sa anak. Aljon was too dedicated with his job. Bibihira ito mag-day off. Halos sa ospital na nga ito nakatira. Being a doctor had been Aljon's life. Many times in the past, hindi miminsang inisip ni Audrey na para kay Aljon, isang hindi maiiwasang kabalahan si Andre. She shook the thought off from her mind. Hindi tamang ikumpara niya si Aljon kay Lloyd. Sa sarili nitong paraan, mahal ni Aljon si Andre. Inabot ni Lloyd ang mug ng kape na nakapatong sa hood ng four-wheel drive nito nang mapuna siyang nakatayo sa may pintuan. Tinaas ito ang mug sa kanya at tumaas ang sulok ng bibig bilang pangiti. Her heart leaped, and then she remembered last night, remembering the raw desire she saw in his eyes. Di niya alam kung ano nangyari kung hindi siya nito pinilabas ng silid. He looked so handsome, standing beside his vehicle, the sunlight turning his dark hair to blue-black. Hindi na kita naunahang magising. Wika niya, lumakad palabas. I am an early riser. I usually am an early riser too, pero pagkatapos na nangyari sa akin, kailangan ko pang hintayin ng pang-umaga bago magsimulang matulog. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lloyd. You will get over it. You have to overcome your fear. Kung ang pagbabasihan ay ang patay na aso sa mismong kusina ko kahapon, malayong mangyari ang sinasabi mo, Lloyd. Nagbuntong hininga siya. Napuno ang dibdib ng pag-alala at takot. I made a promise that I will find your stalker, Audrey. Paalala nito sa nagdidilim na mukha. Matabang ang ngiting lumitaw sa mga labi niya. You sound like one of those cops in NYPD Blue. You've been watching lots of cop TV series. He was a little bit amused. Anyway, nakita mo ba yung niluto kong almusal? He added, adeptly changing the subject. Corned beef and hash brown. Gusto ko ng hash brown. Wika ni Andre. Inihagis sa toolbox ang hawak na screwdriver. I helped Lloyd cook breakfast, Mommy. Pagmamalaki nito. I also helped him change your battery. Did you really? Yumuko si Audrey at akmang hakaganto sa pisngi na mapunang may bahid iyon ng grasa. Hey, may grasa pang pisngi mo. Andre giggled. I was working, Mommy, just like Lloyd. Lloyd laughed and she rolled her eyes. Halika't pupunasan ko yung mukha mo at pagkatapos tikman natin ang pinagmamalaki ninyong dalawa. Papasok na siya sa bahay nang mapunang wala ang kotse ni Luis. Umalis ba si Eric? He is gone since 2 hours ago. Pababa kami ni Andre na marinig kong pag-alis ng sasakyan. Nagkibit siya ng mga balikat. Susunduin marahil ni Eric ang tiyahin sa bayan. Pagkahugas niya sa mukha at mga kamay ni Andre, nagtuloy siya sa kusina. Nakaupo na si Lloyd at nagsasari ng kape. Sinuri niya ang mga niluto nito. Ang ginisang corned beef at puno ng onion rings sa ibabaw. Raw onions! She exclaimed. Hindi mo gusto ang hilaw na sibuyas? She grimaced. Natawa si Lloyd. Iwanan mo ng lahat ng sibuyas sa akin. Hinila nito ang silya niya at kinuha si Andre sa kanya at inilagay sa katabing silya. Nilagyan niya ng hash brown ang pinggan ng bata. Pagkatapos, pinili niya ang corned beef at naglagay sa pinggan. Onions are considered aphrodisiac. She stopped herself. Napatingin kay Lloyd. A faint smile touched his mouth. I don't need aphrodisiac, Audrey, he said huskily. His eyes held hers. She was blushing and she cursed herself silently. Hindi ko ibig sabihin, ang ibig kong sabihin ay, I know what you mean, he said. Eat and stop blushing, he commanded in an amused voice. Naligtas sa higit pang pagkapahiya si Audrey nang marinig nila ang pagparada ng sasakyan sa harap ng bahay. Mabilis niyang inabot ang baso ng tubig at uminom at pagkatapos ay tumayo upang tingnan kung sinong dumating. Subalit bago pa niya marating ang pinto, bumukas na iyon at iluwas si Luis. Here I am again, in this old house after 2.5 years. Wika nito tiniikot ang mga mata sa buong kabahayan. Hinuhubad nito ang suot ng jacket habang lumalakad at sinusuri ang ilang kasangkapan. Kasunod ni Luis si Eric, nadala ang 2 malaking maleta ni Luis. Patungo na ito sa hagdan upang ipanhik sa itaas ang mga maleta, nang mapuna si Lloyd na nakatayo sa may entrada ng kusina at sala. You are still here? Animosity laced Eric's voice. Eric, katulad mo bisita ko rin si Lloyd sa bahay na to. Audrey snapped. Pagkaway hinarap ang tiyahin na biglang natuon ang mga mata kay Lloyd na noon lamang napansin. Hello, Luis? Aniya. Nilingon si Lloyd. This is Lloyd Montilla.
My aunt, Louise. How are you, Lloyd? Nakangiting lumapit si Louise at nilahad ang kamay rito. Aral at mapanuksong ngiti ang sumilay sa mga labi nito, habang ang mga matay sinusulit ng tingin ng kabuuan ni Lloyd. Pagkatapos ay isang guhit ang kilay ang tumaas. We've met, haven't we? Sa ospital sa Lawag, more than 2 years ago, remember? Of course, ani Lloyd. Hinahagilap sa isip ang babaeng nakasalubong sa paglabas ng silid ni Audrey sa ospital. I am pleased to meet you, Louise. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon magkakilala noon. Paano kayo nagkatagpo muli nitong pamangkin ko? Bahagya nitong sulyapan ng kasintahan na nagtuloy ng panhik sa itaas ng mga dala. Ang akmang pagsagot ni Audrey ay napigil nang mapunan niyang may nakatayo sa may pinto. Robert! Bulalas niya na makilala ito. Nakasuot to ng puting t-shirt at puting short. Kahit ang sneakers ito puti rin. He was almost like Aljon in some ways. Halika, tumuloy ka. Magkakasama ba kayong tatlo? Nagkasabay lang kami sa bungad ng resort, Audrey. Ani Louise at sinulyapan si Robert na humakbang papasok. Hindi ko alam na dito patungo si Robert. Naroon siya nang dumating kami na Rika kahapon at nabanggit ni Rika na nagkakilala kayo. May sadya ka ba, Robert? Napakamot ito ng ulo. Smile boyishly. May dala akong picnic basket sa jeep. Nilingon nito ang sasakyan nakaparada. Fried chicken and sandwiches. Yayakagin sana kita mag-beach, kayo ni Andre. Andre laughed merrily. Wonderful! I am bored. After all what I've been through, kailangan ko namang maglibang. Kumunot ang noo ni Robert. Anong ibig mong sabihin? Nagkibit siya ng mga balikat. Nothing. Di pa siya handang ipaalam sa ibang tao ang pananakot na nangyari sa kanya. At kararating lang ni Louise para ligaligin tungkol doon. Nilingon niya si Lloyd. Nakabasid lamang ito sa kanila ni Robert. His face void of any expression. Ipinakilala niya ang dalawa sa isa. Montilla? Lloyd Montilla. Pag-uulit ni Robert in an odd voice. He was too eager to shake his hands. Pleased to meet you, sir. Isang nababagot at tango ang ginawa ni Lloyd. Shook hands with him in an obligatory way. Pagkatapos ay muling ibinalik ang mga mata kay Audrey. Nakilaman ng Vicky lang ako, kung may kailangan ka. Thanks for staying, Lloyd. Aniya. Anytime. Formal na sagot nito. Ngayon ko si Andre na tumabi rito. He ruffled his hair. Bye, Andre. Nagpaalam ito kay Louise bago lumakad palabas. Ilang sandali pa ay narinig na nila ang pag-andar ng makina ng sasakyan nito. So, inilahad ni Audrey ang dalawang kamay. Forced herself to smile. Ang kasiyahang nadarama ay biglang nabantuan. She wondered why Lloyd suddenly turned cold. Magpapalit lang ako ng pampaligo, Robert. Take your time, Audrey. Paano kayo nagkakilala ng Montilla, Audrey? Tanong ni Robert nang nasa beach na sila. You seem to know his family well. Ang mga mata niya ay hindi humihiwalay. Kay Andre na nakikipaghabulan sa mga alon. Walang hindi nakakakilala ng mga Montilla sa bahagi ito ng norte. Sa Maynila ka nga pala pinanganak at nagkaisip. The old man, ang lolo mo, ay kaibigan ng matandang Montilla. Ang asawan Lloyd anak-anaka na isa sa mga taga rito sa Santa Clarita, si Manang Vicky. Kilala mo si Manang Vicky? She asked curiously. Natawa si Robert. Walang taga rito hindi nakakakilala sa matandang yun. Mahusay na manghihilot si Manang Vicky, Audrey. Tumango siya. Naalala niyang ginawang paghilot ng matandang babae sa likod ni Lloyd. Yes, nakilala ko si Manang Vicky. Kinabukasang dumating ako rito. Nabanggit niya ang tungkol kina Annie at LJ. She smiled ironically. Halos magkawig sila ng pangalan ng asawa ni Lloyd. Iyon tiyak ang dahilan kung bakit di siya nito matawag na Audrey. Kung sa akin nangyari sa pamilya Montilla, mababaliw marahil ako. Patuloy nito, handang ikwento ang pangyayari. Nagsalubong ang mga kilay na nilingon niya ni si Robert. Gusto niyang sabihin dito ang hindi niya gustong marinig ang pangyayari tungkol sa mga Montilla, malibang si Lloyd mismo magkukwento. But curiosity won. She listened. Pinatay ang buong pamilya ng mga Montilla ng kalaban nila sa negosyo. Siguro, sinuro sa bangin ng van na sinasakay ng buong pamilya. Pagkatapos, sinagisa ng granada para matiyak na walang mabubuhay. Nagkataong na una sa Capistrano sina Kiel at Lloyd, kaya sila nakaligtas. Kiel is his first cousin. Kasama rin namatay ang asawa nitong nagdadalang tao. Nagkibit ito ng mga balikat. Hanggang dyan lamang ang alam kong pangyayari. Bukod sa periodiko, I got the news from the grapevine. Audrey was horrified. Lloyd's wife and his son were all murdered. She closed her eyes tightly.
Tila may kumukuyo mo sa sikmura niya na nahihirapan siyang huminga. She felt Lloyd's pain, his loss, the demons that haunt him for years. Now she understood that aloofness and indifference he showed sometimes, and that starkness in his eyes most often, though he turned soft and gentle with Andre. Kaya gano'n na lang ang pag-alala at galit dito sa kanya nang hintuan sila nito sa daan. Ang pagtulong na ginawa nito sa kanila ay dahil naaalala nito ang asawa at anak. At hindi ba't sinabi nitong hindi nito gustong dalhin ng konsensya kung mabalitaan nitong may nangyari sa kanila dahil hindi sila nito tinulungan? Hindi mo nasagot ang tanong ko. Untag ni Robert. Paano mo nakilala si Montilla? Sinagot niya iyon at pagkatapos, tumayo siya at lumakad patungo sa dagat. Kinarga niya si Andre at tinila sa tubig. The boy shrieked with glee. Sa palitan siyang umiti at kinawayan si Robert na nakatitig lamang. Nawalan na siya ng galang maligo subalit magtataka si Robert kung mahahalata nitong naapektuhan siya sa trahedyang sinapit ng pamilya ni Lloyd. Besides, she did not want to disappoint him. Pinaghandaan nito ang pagtungo sa kanila. She could indulge him for another hour. Naghihiwa ng gulay si Audrey nang mapunang pinagmamasdan siya ni Luis. Nakasandal ito sa hambalang estrada. Naiinggit ako sa inyo. Wika nito. Nakangiti. Umangat ang mga kilay niya. Naiinggit? Saan? Lumapit ito. Hindi lang isang silya at naupo. 4 na araw mula nang umalis ka ng Maynila at hayan, 2 magagandang lalaki kaagad ang nag-aagawang makuhang atensyon mo. Oh well, kung ako ang papipiliin mo, mas gusto ko si Lloyd. I am a sucker for ruggedly handsome, mysterious-looking men and rich, she supplied dryly. Ipinagpatuloy ang paghihiwa ng sibuyas. True, she laughed without humor. Pagkuwa'y pumarmal at bumuntong hininga. Huminto sa ginagawa si Audrey at tinitigan ng tiyahin. May problema ba? Nagkibit to ng mga balikat. Nilaro ang broccoli. She knew something was troubling her. Hinila niya ang silya at naupo. Bakit niyo pinagpasyang sumunod dito? Hindi mo nabanggit na magbabakasyon kayo. Malungkot itong muling nagbuntong hininga. Remember the contract for the new TV series I was telling you about? Hindi mo nakuha. It was more of a statement than a question. Tumango si Luis. She suddenly looked her age. They gave it to an ex-beauty titleist turned actress. Mas matanda ng 3 taon sa akin at mas mataas ang fee niyang hindi hamak kesa sa akin. Pero naniniwala ng istasyon na mas malakas siyang hahatak ng viewers. Makakakuha ka naman marahil ng ibang kontrata, Luis. Mahusay kang artista. Pagbibigay konsolasyon sa kanya. Luis smiled. Thanks, Audrey. Pero mahigpit ang kompetisyon sa TV. I am thinking of retiring anyway. I'm turning 40 next month. Alam niyang hindi gusto ni Luis na iwan ang pag-arte. Subalit tama ito. Mahigpit ang kompetisyon sa trabaho nito. Dahil mula nang dumating siya sa Pilipinas, wala na itong permanenteng show. Paminsan-minsan ay imbita ito mag-guest sa isang show. Mula nang dumating siya, Luis practically depended on her financially. Si Eric, mabuti pumayag siyang samahan ka sa bakasyon mo rito. Susog niya. He is worried about you coming here along. At gusto rin naman niya makita ang lugar na to. Sabi niya kung sakasakalit magustuhan niya rito, baka dito na kami sa Santa Clarita mamirmihan. Tumango siya. Muling ipinagpatuloy ang ginagawa. Paano nga pala kayo nagtagpo ni Montilla? Ibinalik nito kay Lloyd ang usapan. Oh well, alam kong taga-Capistranong pamilya niya, pero hindi mo nabanggit sa akin magkakilala kayo. Yes, Audrey. Wika ni Eric na lumitaw sa bukana ng pintuan ng kusina. You failed to tell me last night how you met that man. Napabuntong hininga si Audrey at pahapayaw na sinabi sa dalawa kung paano sila nagtagpo ni Lloyd. At pagkatapos, bago pa makabuo ng opinyon ng tiyahin, tinuloy niya ang pagsasabi tungkol sa dahilan kung bakit to nagpalipas ng gabi si Lloyd. It couldn't be true. Bulala si Luis. Sino maaaring gumawa ng ganun? She shuddered at the thought of the dead animal in the kitchen. Natitiyak ko ang nagtatangkang patay na ako sa parking lot ng ospital at na may kagagawa ng patay na aso ay iisang tao, Luis. Aniya, muling dumukob ang takot na naramdaman kahapon nang malaman ang tungkol sa nakasulat sa may sahig. So okay, there was the message on the floor. Ani Eric na hinala ang silya sa tabi ni Luis at naupo. Pero hindi ibig sabihin niyo na ito rin yung taong sumalakay sa Maynila. Ang mensahe sa sahig at ang sinabi ng attacker mo sa parking lot, maaring coincidence lang, Audrey. For Pete's sake, 1,000 milyang layo ng Santa Clarita mula sa Maynila. Sandaling natigilan si Audrey. She hadn't thought of that. Kung magkaibang tao sila, pareho nila akong kilala kung ganun.
Pero hindi mo natitiyak na inusan ng attacker mo ang pangalan mo sa parking lot, Audrey. Patuloy nito. Ni hindi mo yung nasabi sa mga pulis. You only thought he did yesterday because of what was written on the floor. Nang sabihin ni Lloyd ang tungkol sa nakasulat sa tiles, natiyak kong inusal iyon ng lalaking sa malakay sa amin ni Aljon sa parking lot, Eric. She said with conviction. Hindi ko matatandaan yun kung hindi. Ang nagpasok ng patay na hype dito sa kusina, maaring isang may diferensya sa isip na pag-alagala rito sa resort at kilala ang buong bayan. Patuloy ni Eric sa reasonabling tinig. Isa pa, anong dahilan at susunod ka ng attacker mo rito mula Maynila? That killer did not know you and Aljon. What happened was a random crime. Besides, kung ang attacker mong yan ang nananakot sa'yo at sinundan ka rito, why? He could have killed you so easily while you were on the road, stranded in the middle of the night. You have a point there. Ani Luis na nag-isip. But I wasn't stranded long. Umiling siya. Dumating si Lloyd makalipas lamang humigit kumulang 10 minuto. Anything could happen in 1 minute, Audrey. Mula sa pagbaba mo sa kotse sa parking lot hanggang sa pagsalakay ng taong iyon, wala pang 3 minuto. Patuloy ni Eric. Kaya wag mo sara ng isip mong magkaparehong taong attacker mo sa Maynila and the one who made that sick joke. Well, I hope you're right, Eric. Anne Louise. I hate to think that the criminal really meant to kill Audrey. Hindi kumibo si Audrey. Sana nga'y tamang sa pantahan ni Eric. Sana nga'y gawa lamang isang may diferensya sa isip ang tungkol sa patay na hayop. Halos 1 oras nang pinag-aaralan ni Audrey ang copy ng financial statement na dala ni Robert, sabalit wala siya matukoy na discrepancy. Lumabas siya ng silid at tinungong silid ng tiyahin. Kumatok siya. Come in! Bukas yan! She pushed the door open. Nakita niyang naglalagay si Luis ng night cream. Ritual ng tiyahin niya iyon. Hindi ito natutulog na hindi nilalagay sa mukha ang lahat ng uri ng pampabata. Where is Eric? Tanong niya na makitang mag-isa lamang ito. Umangat ang mga kilay nito. Audrey dear, silid ko ito. Hindi sa kanya. She rolled her eyes. Isang malakas na tawang pinakawalan ni Luis. Okay. Wika nito. Nakangiti pa rin. Nasa dagat. He said he'd like to take a walk. Magpapatunaw ng kinain. May kailangan ka ba? Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Ibinaba niya sa harap ng dresser ang librong dala. Tingnan mo to. Kanina ko pa ito pinag-aaralan. Natitiyak kong may diferensya. Hindi ko lang matukoy. On the surface, ayon sa mga figures, pero parang may hidden discrepancies. Hindi kagad sumagot si Luis. Tila biglang nailang. Nawala ang ngiti sa mga labi. Nakita ni Audrey inaliw nito ang tingin sa libro. Makalipas ng ilang sandali ay muling tumawa. Natural na hindi mo matuloy dahil tama yan. Wika nito. Ipinagpatuloy ang paglalagay ng night cream. Besides, paano mo naman nasabi may diferensya ang financial statement na yan, gayong hindi ka naman accountant? You are a doctor, my dear. I am sure the record is okay. You took up accountancy, Luis. Bago ka naging TV personality, natitiyak kong alam mo ito. A few units forever ago don't make an expert. Marahas ang pagbuntong hininga nito. Ano ba naman ang nakain mo at hiningi mo kay Rika ang financial statement ng farm? I have the right to check the book, Luis. Isa pa nitong nakalipas sa taon, 60% lamang ang usual remittances ang tinatanggap ng bangko ko sa Maynila. Napakalaki na ibinagsak. I have discussed this matter to you 2 months ago, haven't I? At sinabi ko na rin sa iyo na hindi gaano magandang ani ng farm ito nakalipas ng mga buwan, lalo't nag-uulan. Nalaglag lahat ang mga bulaklak at huwag mong puyatin ang sarili mo sa katiting dyan sa mga figures. Tinitiyak ko sa iyong tama iyan. Without even looking at it, she said in exasperation. I trusted Rika. Manager na siya ng papa mo noon pa man. If your father had trusted her enough to hire her to handle the farm's finances before he died, then leave that to her. No, you are wrong. If you remember, it was Attorney Lopez, her husband, who had been the farm's manager. Kinausap ako na si Rika na ang humawak ng farm ng mamatay ang asawa nito noong nakaraang taon. Totoo naman. Tinitigan sa nito mula sa salamin. Dahil may kakayahan sa Rika na pangasiwaan ng farm. Siya ang assistant ng asawa niya nang nabubuhay pa ito. So if I were you, quit worrying. At sinabi ni Rikang mahusay na accountant si Robert. He handles the account of some of her friends too. So stop worrying. Intact ang mana mo mula kay Tio Quintin. Kumunot ang noo niya. There was a hint of bitterness in her aunt's voice. Kahit kailan hindi pinaglihin ni Luis sa kanya ang katayuan niya sa buhay. Ngayon lamang niya ito nahimigan ng ganoong tono. She sighed. Marahil talagang masama ang loob nito,
sa hindi pagkakakuha ng inaasahang TV contract. She wished she could show the book to Lloyd. Baka makita nitong hindi niya makita. Pero mula nang umalis ito noong nakaraang araw, hindi pa rin ito nagpapakita sa kanya. Isa pa, marami na siyang kabalahan dito para dagdagan pa ng tungkol sa negosyong naiwan ng mga magulang niya sa kanya. Ang partikular na bagay na iyon ay responsibilidad niya. Responsibilidad na hinawakan niya dapat ang mamamatay ang mga magulang niya sa halip na magtungo sa Amerika. Walang kibong muli siyang lumabas ng silid. Hindi alam ni Audrey kung ano nagpagising sa kanya, but she woke with a start. Madilim. She stilled for a while and then shivered. Pumapasok malakas na hangin sa nakabukas na mga bintana, kasama ang ambon. Umulan na naman. Narinig niya ang banayad ng mga patak sa bubong. Yan marahil ang nagpagising sa kanya. Ang ulan at ang haplos ng ambon sa mukha niya. Kinapa niya si Andre sa tabi niya. Tulog na tulog ang bata. Inabot niya ang kumot sa paanan nito at kinumutan ito. Pero bakit namatay ang ilaw sa lampshade? Inabot niya ang alam niyang kinaroroonan ng lampshade at paulit-ulit na on-off ang ginawa niya pero nanatiling hindi ito nagsisindi. What happened? Pagkagaling na rin ni Robert sa beach kahapon ng tanghali, dinatan nilang naroon ng tauhan ng lokal na opisina ng kuryente. Nang gabing iyon may ilaw na sila. Akma siyang tatayo sa kama upang tunguhin ang switch ng ilaw sa tabi ng pinto at upang isalan na rin ang bintana nang marinig niya ang tunog na iyon. She strained her ears and listened. It was her doorknob. May umiikot ang doorknob niya. Pinipilit ng kung sino mang nasa labas na buksan ang pinto ng silid niya. Sino yan? Tanong niya. Lumabas na pagak ang tinig niya. Naghintay siya ng sagot mula sa labas ng pinto, but there was none. Sa halip ay patuloy niyang naririnig ang tunog ng pinipihit na doorknob. Mabilis ang pagbalikwas niya at pagbaba ng kama. She rushed to the door. Who is it? Muli niyang ulit. Unti-unti ang paghahon ng takot sa dibdib. Sandaling huminto ang umiikot ang doorknob niya, probably waiting for her to open her door. Subalit ang kamay niya unti-unting kinapa ang barrel bolt sa itaas ng doorknob at isinara iyon. Narinig marahil ng kung sino mang nasa labas ang click ng barrel bolt. Naging mapwersa ang pag-ikot ito ng doorknob. Audrey panicked. Tuluyan ang nilokoban ng takot. Louise! Usal niya and then shouted her aunt's name. Louise! Tumakbo siya sa dingding na nakapagitan sa mga silid nila. Louise's room was next to hers. Binayo niya ng binayo ng mga kamay ang dingding kasabay ng pagsigaw. Double-walled paneling iyon. Pero sa lakas ng sigaw at bayo niya sa dingding, imposibleng hindi magising ang tiyahin niya. Paulit-ulit ang sigaw na ginawa niya na halos mamaos na siya. Mommy? Nagising si Andre sa kalabog at sigaw niya. Mommy, where are you? It's dark. Nahinto siya sa pagsigaw at pagkalabog sa dingding. She ran back to the bed and embraced Andre. It's okay. It's okay, honey. Her voice quivering. Her body was shaking with fear. All the doors of this house were good of quality. Hindi yun basta-basta nabubuksan ng isang tao, kahit pabalyahin ito iyon. Pero paano nga kung mabuksan iyon? Bakit hindi magising si Luis o si Eric? Niyuko niya si Andre na nagsimulang humikbi. Paano kung masaktan ito? Hindi niya kayang tanggapin kung may mangyayari dito. He was just a little boy, and one crazy bastard had killed his father. At ngayon ay may nagtatangkang pasukin sila. Humigbit ang yakap niya dito. Her body racked as she cried angrily, helplessly. Si Andre ay tuluyang umiyak ng malakas nang maramdamang umiiyak siya. Nang umiyak ang bata, tila natauhan si Audrey. She could not just stay there and wait for her assailant to destroy her door and kill her. Her mind dragged thinking of a weapon she could use to protect them. Subalit wala nang kahit anong bagay magagamit niya upang ipanlaban sa taong ito. Her room was almost empty, except for the bed and night table as all of the other rooms in this house. At di rin sila makakalabas ng silid sa pamamagitan ng bintana. May mga rehas na bakal ang lahat ng bintana sa bahay na iyon ng lolo niya. Lumipad ang mga mata niya sa pinto nang marinig ang mahinang katok. Audrey! Audrey, are you awake? Napahugot siya ng paghinga. Si Eric! Si Eric bang nasa likod ng pinto? Ito ba ang nagpipilit na pumasok? Eric? Nilakasan niya ang tinig. Bakit umiiyak ang bata? Tanong nito. Binitawan niya si Andre at tinungo ang pinto. How long have you been there, Eric? Inihilig niya ang ulo sa pinto. Been there where? Outside my door. Ngayon lang. Open the door, Audrey. Namomorwisyo ba si Andre? Umiling siya kahit na hindi ito nakikita. No, it's okay. We're okay. Natakot lang sa dilim si Andre. Her voice still trembling. Bakit ba wala na namang kuryente? Damn these electric people.
Narinig niya ang mga yabag nito palayo sa silid niya. Nanlupaypay siya at tumaustos sa may pinto at tahimik na umiyak ng umiyak. Si Eric ba nagpipilit na magbukas ng pinto niya? And then pretended that he just got there when he realized he couldn't open her door. But why? And there was Luis. Mommy, san ka? Tumayo siya at bumalik sa kama. Inihiga ang bata. Go back to sleep, honey. It's okay. Natakot lang ako sa dilim kaya tinawag ko si Aunt Louise. It's okay, Mommy. I am not afraid of the dark. Lloyd said I should not be afraid of the dark and that I should protect you when you're scared. Here, you can hold my hand. That made her cry even more. He pulled Andre towards her. Bigla'y inasam niyang sana'y naroon si Lloyd. The stranger who made her feel safe and secured. It was only during Lloyd's presence that she was able to sleep peacefully. She curled her body and hugged Andre. She was softly humming an off tune to send the child back to sleep. Ilang sandali pa'y nakatulog ng muli ang bata, subalit nanatili siyang gising at nakatitig sa dilim. Her heart continued to pound in painful rhythm. Louise said she had become a bundle of fear and nerves since her parents' death. Ni hindi niya lubusang natandaan kung ano ang nangyari sa kanila. She knew it was a traumatic amnesia, and she did not mind if she did not remember the tragic accident that killed her parents. It was a blessing anyway. She was almost over her parents' death. The nightmares had stopped. O kung meron man ay malalayo ang pagitan. May mga buwang hindi na niya napaninipan ang pagkamatay ng mga magulang niya. Ang patalim sa panaginip niya. Ang tinig na tumatawag sa pangalan niya. Hanggang sa mangyari ang pananalaki na iyon sa kanya sa parking lot ng ospital. It killed Aljon. And she was back to her old self. Only this time she wasn't just scared. She was furious as hell. Why would someone want to kill her? She had no enemy. Wala pang isang taon mula na makabalik siya sa Pilipinas. Ang mga mata niya ay natuon sa bintana. Bakit kay tagal namang mamanag ng araw sa silangan? Only with the arrival of the sun did she feel she was safe again.